Guys, tignan nyo to guys. Si nanay gusto niya magpa-picture kay BBM. Tapos parang itinaboy niya. Diba? If impeachment fails, well, Sara Duterte is still the front runner to win the next presidential election. And few doubt that she would use the authority that she got being president to go after the Marcoses. Nagbabala ang Malacanang laban sa mga nahalal umanong senador na obstructionist o nagpapanggap na oposisyon. Grabe, di ba? Of course, opposition yung nanalo under PDP laban at mukhang makakabig pa na si Amy at saka si Camille Villar. And then, marami pang iba, di ba? Ngayon mga kadonatics, nagbabala na yung palasyo. Grabe, walang freedom sa kanila. Hello mga kadonatics, viral ngayon kung saan ang isang ally gustong magpa-picture kay BBM after the election. Pero anong ginawa ni BBM? Nako mga kadonatics, nakapanglumo. Ni-reject niyang todong-todong mga kadonatics. Naawa ako sa ally nung pinanood ko yung video. At alam niyo ba ang ginawa ng ally? Umalis na lang siya sa tabi ni BBM. Iba talaga mga kadonatics. Akala kasi niya, mulang video. Yan yung sinasabi nila mga kadonatics. That true character can be seen when there's no people around. Viral na naman si BBM. Palagi na lang viral. Nako naman. Okay, ito panoorin natin video mga kadonatics. Guys, tignan nyo to guys. Si nanay gusto niya magpa-picture kay BBM. Tapos parang itinaboy niya. Diba? Ay nako, magpapapicture lang. 1 segundo, 2 segundo. Tingnan mo, kawawa naman si nanay. Aalis na lang si nanay dyan eh. Parang napahiya, ganun. Ayan, umalis na lang siya. Guys, tignan nyo to guys. Si nanay gusto niya magpapicture kay BBM. Ayun, gusto niya magpapicture mga kadonatics. Tapos parang itinaboy like, I don't need that. What the heck? Yan yung mga liderato mga kadonatics na hindi nakaranas ng paghihirap. Yung mga elite na leaders, ganyan mga kadonatics, hindi nila maintindihan yung nasa baba. Kung Tatay Digong yan, nako, baka hinag pa yan. Inak ba yan? I understand. Kung during the votation to, yung nagboboto siya, of course, you cannot have a picture taken by someone, right? Or selfie. But this one, this is after mga kadonatics. Ilang segundo lang, tapos na yan, di ba? Naawa ako kay nanay, ha? Ginanon niya na yung cellphone niya, tapos umalis. Inabuhi niya. Ayun. Di ba? Ay nako. Yung security guard sa likod daw, sabi niya, ano, grabe naman. Magpapapicture lang. 1 segundo, 2 segundo. Tingnan mo, kawawa naman si nanay. Aalis na lang si nanay dyan eh. Parang napahiya, ganyan. Yan pa si Charis Pengpeng ko sa gilid niya. Isa din kupal. Ay, nako. Ayan, umalis na lang siya. Makikita mo talaga kay nanay na na-reject siya. Ano na BBM? Ano na Claire Castro? Grabe talaga. Itong admin na to, ay nako. Kaya yung mga ginagawa nila mga kadonatics, not for the people, it's for themselves talaga. Nagpapakayaman masyado. Grabe talaga. Eto, next video mga kadonatics, isang BBC reporter during the election time and after the election time mga kadonatics, nag-report siya. At yun, sinabi niya, it's bad for the administration ang resulta sa election mga kadonatics. Panoorin natin at pakinggan yung sinabi niya. So what are we to make of the results of the Philippines election? Well, they're certainly not great news for President Marcos. See? Not great news for President Marcos. Hi, let's go. Usually, incumbent presidents in the Philippines get most of the senators on their slate elected, but this time, only half of those backed by Mr. Marcos. Tama. Usually daw kasi sa administration, ano yung inendorso mo ng mga senators, yan talaga yung papasok. Yan talaga yung pumapasok. Pero dito, ako, half lang. Not even half siguro. 6, okay, half. 1, and he needs those votes if the plan to impeach his great rival, Vice President Sara Duterte, is to succeed. Also, some of the candidates backed by her and independents got a lot more votes than those in the Marcos camp, suggesting falling popularity for the president. Tama talaga. Sa top 5, sino ba ang naglinya sa top 5? Ha? Isa-isahin natin. Bongo, si Bam Aquino, Bato de la Rosa, number 4, si Erwin Tulfo ata. Okay, may isa. At least, Kiko Panghilinan. Ay, no, I don't like those two. But, yeah, mga kadonatics, isa lang. Isa lang nakapasok sa top 5. Muntikan pang malaglag yung iba. Ngayon, mga kadonatics, bakit niya ginawang
12-0 talaga yung gusto ni BBM. Bakit? Gusto niyang mapa-impeach talaga si Sara Duterte. Yun talaga yung plano nila. So in the remaining 3 years of his term, Mr. Marcos has to restore his popularity at a time when the economy is not doing well and try to persuade at least Yan talaga yung damit niya, yung nireject niya yung babae kanina. 2/3 of the senators to back impeachment. That's a tall order. If impeachment fails, well, Sara Duterte is still the front runner to win the next presidential election, and few doubt that she would use the authority that she got being president to go after the Marcoses. Nako. She would use the authority that she got to go against the Marcoses. Definitely true, mga kadunatics. Talagang babawi at babawi yan si Inday Sara at mga Duterte. For sure naman talaga mananalo yan sa 2028 election. Huwag lang talagang ma-impeach. And by God's grace, we know that she will not be impeached, mga kadunatics. Alam nyo ba, may warning ang palasyo. What? Ano ang warning ng palasyo? Well, mga kadunatics, pag naging opposition ka, pag nanalo ka bilang isang senator, at naging opposition ka sa administrasyong ito, nako, the administration will go after you. Grabe yung warning, mga kadunatics. Nagsimula na, nananakot na sila na you will not stand against administration. Kung gusto ng administration na ipa-impeach si Sara, you will stand in between. Grabe talaga. Eto, pakinggan natin si Palingkera. Nagbabala ang Malacanang laban sa mga nahalal umarong senador na obstructionist o nagpapanggap na oposisyon. Grabe, di ba? Of course, opposition yung nanalo under PDP laban at mukhang makakabig pa na si Amy at saka si Camille Villar. And then, marami pang iba, di ba? Ngayon, mga kadunatics, nagbabala na yung palasyo. Grabe, walang freedom sa kanila. Like, what? Para maisulong ang mga sariling interes. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Malacanang si Christian Yazores. Christian! Tony, hindi kadalawang isip ang Malacanang na panagutin ang mga mahahalal na bagong senador na magpapanggap na oposisyon o obstructionist para maisulong ang kanilang mga sariling interes habang nasa posisyon. Ito na yung sinasabi. Grabe, ginagamit na yung power authority ng administrasyong ito para eradicate lahat ng mga kumukontra sa kanila. Akala natin, mga kadunatics, safe na tayo dahil may nanalo na at least 5 under PDP laban dahil 2 ang inendorso ni Inday Sara Duterte. But nope, nag-release ng statement ang palasyo na wag kang mag-obstruct. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pananagutin ng administrasyon ang mga nasabing senador na mapatutunayang sangkot sa fake news at pagpapakalat ng mga malisyoso at walang basihan na informasyon na fake news lang yung sinabi nila. Like, sinong nagpapakalat ng fake news na senador? Wala, di ba? Yan yung talaga yung punto nila dito, mga kadunatics. Huwag kang mag-obstruct. Don't stand against the government. Don't be in the opposite side kasi pananagutin ka. Of course, mga kadunatics, yung mga kalyado ni Duterte, mga kalyado ni Inday Sara dito, mga kadunatics na mga senador, magdadalawang isip na ngayon. What about the impeachment? Nako, dyan talaga magkatalo. Maaari makasira sa gobyerno. Bagamat bukas anyang makipagtulungan ang Pangulo sa lahat ng senador, inaasahan pa rin nila ang presensya ng mga obstructionist na mananamantala at magpapanggap na oposisyon para magsulong ng mga pansariling interes. Ayon kay Jose Castro, madaling matutukoy kung sino ang mga nagpapanggap na oposisyon sa mga bagong senador batay sa kanilang mga ipinaglalaban na malayo sa interes ng taong bayan. Unang-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno at ang sariling Wow, grabe ha. Pag ikaw pala isang senador, mga kadunatics, na wala kang nakitang maganda na ginawa ng gobyerno, obviously wala namang maganda, nako, magiging obstructionist ka at pananagutin ka. Nako, dapat i-appreciate mo ang gobyerno. Ganyan yung gusto nila. Napaka-dictator talaga. Communist style, mga kadunatics. interes lamang ang gustong palagawin. Samantala, naniniwala naman ang Malacanang na malaki pa rin ang suporta ng mga Pilipino sa administrasyon kahit malaki? In your kalahati dreams. lang mula sa 12 kandidato.
ng alyansa sa Bagong Pilipinas ang nakapasok sa top 12 sa halalan ng pagkasenador. Ayon kay Jose Castro, patunay rin dito ang mataas na trust rating na nakuha ni Pangulong Marcos Jr. mula sa pinakahuling survey sa kanyang performance at tiwala ng publiko. Yung Okta research nila na, nako, Okta ng Palasyo, Okta research nila mga kanonatics dahil doon sila bumabase. Ayaw nilang bumabase sa SWS kasi alam, lagapak sila sa SWS. Noon, grabe, yan yung binabasehan nila. Now, dahil yung SWS is lagapak sila sa survey, gumawa sila ng kanilang survey na Okta daw. So, what do you think mga kanonatics? Grabe, diba? Ngayon, ang mangyayari niyan, yung mga oposisyon. Of course, ang kalyado ni Inday Sara Duterte ng mga senador, kalyado ni Pangulong Duterte, the palace perceived them as the opposition. Ngayon, pananagutin na sila. If the palace wants Inday Sara Duterte to be impeached, and if you will stand in between mga kadonatics as a senator, kung boboto ka na against impeachment, pananagutin ka. Ganyan yan sila ngayon. Communist mentality talaga. Grabe. Sana yung pagka-democratic na din. Wala na. Well, mga kadonatics, let's continue on praying because there's power in prayer. Thank you so much, everyone. Please don't forget to subscribe and bye-bye.